Nako, eto na po ang pinakahihintayin natin. Nagkaroon na po ng resulta ang pag-iimbestiga ng ICI patungkol po doon sa karumal-dumal na anomalya sa flood control project. Kailangan po nating mapanood at mapakinggan po nating lahat ito na sasabihin po ng ICI dahil meron na po sila na mga iimbestigahan o kakasuhan ng mga individual na maaaring sangkot talaga sa flood control project. Kaya simulan na po natin to para malaman po natin ang detalye. Let's do this. Today, October 29, 2025, we are already 44 days old. We will be submitting our interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several incumbent former members of the House of Representatives and the Senate in obtaining bribes or unwarranted monetary benefits from flood control project contractors. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. Criminal and administrative charges, no? Malinaw na malinaw po yan, ha? Sa mga individual na babanggitin niya po. Diretso natin. 1. Former Undersecretary Roberto Bernardo. Ooh. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Oh, grabe, no? Si Senator Villanueva na banggit, saka po si Bernardo. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Nako po. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Yun, Saldico. Nakita nyo naman, no? At napakinggan natin. Ito na po talaga, criminal and administrative charges po ang gagawin po ng ICI sa mga individual na nabanggit kay Bernardo, kay Villanueva, kay Jinggoy Estrada, at kay Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Yun, COA Commissioner. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations: direct or indirect bribery and corruption of public officials. Yun na nga. Under Articles 210, 211, and 212 of the revised Penal Code. Kailangan po nating magbunyi dahil ito na po, no, meron na pong resulta ng pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure o ng ICI, no? Narinig nyo naman po yung mga nabanggit, pero ang particularly po na talagang sikat na pangalan po dito, no, si Bernardo, si Saldico, si Jinggoy, si Villanueva, no? Kaya kailangan po tayo magbunyi at sana magdire-diretso po to at talagang lumabas pa po ang ibang kasangkot dito po sa anomalya sa flood control. Bagamat nagsisimula pa lang po ito at talagang kakasuhan pa lang po sila ng criminal charges at administrative charges, pero kailangan pa rin po nating tutukan to. Dahil po nakasalalay po dito ang kinabukasan po natin, lalong-lalo na po ang pera po natin ang talagang nakamkam o talagang kinuha lang nila ng ganun-ganun lang, yung hard-earned money po natin yon, no? Yung trilyon na nakuha po nila ng ganun-ganun lang, at yung mga natayo po ng mga flood control ay either ghost project o talagang hindi po maganda yung pagkakagawa, na talaga pong lahat po tayo mga ordinaryo mamamayan ang naghihirap, no, na dumadanas ng matinding baha sa ating sariling bansa dahil sa mga buwaya na kumuha ng ating taxpayers money. Tandaan niyo po yan, no? Kaya kailangan po nating tutukan pa rin ang pag-iimbestiga at sang kaso po na to sa mga nabanggit na mga individual dito po sa flood control project. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of the Public Act 3019. Plunder, Grabe. defined and penalized under Section 2 of the Public Act 7080.
Ayun po, no, ang dami po, no, lalo-lalo po, pinakamatinding kaso po dyan, yung plunder talaga. No, at iba pa pong mga sinasabi niyang kaso, napakamatinding, malalaking kaso po yan. No, eto na po, no, ay sa mga nainip po, dahil po, alam niyo naman po, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kailangan po talaga dito ng, ng procedure, no, na hindi po basta-basta magbibintang lang ng tao, kailangan po talaga ng investigation. Ganun po dapat gumugulong ang investigasyon para talagang mapag-aralan o mapag-imbestigahan talaga kung sino talaga ang totoong may sala. No? Ito na po, meron na pong resulta at gugulong na po ang kaso. Criminal at administrative charges na po ang ikakaso sa mga individual na nabanggit po dito. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate or of the House of Representatives, who will inform Engineer Alcantara that he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects, because the kickback is 25 to 30%. Grabe, laki nun. Higher than the kickback from other projects, which is only at 10%. From here, Engineer Alcantara will direct Engineer Hernandez to make a list of projects based on the budget that the proponent has. The list is then given to Juan Carlo Rivera, who will then transmit it either to the regional office in Bulacan or to the proponent itself. Isipin nyo lang, no, paano kaya sila nakakatulog sa gabi? Sa kanilang ginawa po na yan, na kinuha po yung ganyan kanalaking pera. No, alam naman po natin na pera po natin yan, taxpayers money. No, na billion, trillion po. No, nang dahil po dyan sa kickback. No, kickback nila diyan sa flood control project. Grabe, no? Hindi pa po sila nasisiyahan na talaga pong nandiyan po sila sa mga pwesto po nila na yan. No? Talagang gumagawa pa po talaga sila na para ano talaga yung term na buwayang-buwaya talaga, no? Kasi buwakaw. Isipin niyo 'yun, no? Hindi pa man po tayo talaga totally dapat magsaya, pero kailangan pa rin po tayo magbunyi. Dahil ito na nga po, meron na pong makakasuhan na mga individual. No, tandaan nyo yan. At madadagdagan pa po yan. Hindi lang po ito. No? Kaya sana po ay tutukan po natin, karapatan po nating malaman ang lahat. Lalong-lalo na po, pera po natin ang nakuha ng mga taong yan. Na talaga pong hindi po talaga dapat yung kanilang ginawa. Dahil po talaga, imbis na ilagay po sa tama, no, na flood control project na kung dapat pulido yan, ay hindi na po nagbabaha sa ating bansa, iba't ibang lokasyon sa ating bansa, particularly sa Bulacan. Kawawa po yung mga kababayan natin nasa Bulacan na talagang waterboard po sa kanila. Tapos ganun pa po yung ginawa, no, sa flood control. Talaga pong isipin nyo, no, hindi po ginagawa ng maayos ang trabaho, kinikickback pa, tapos yung iba ang malala, ghost project. Talaga pong mga buwakaw to, mga buwaka ng inang to, na dapat lang po talaga ay makasuhan at makulong po lahat ng sangkot dito sa flood control project para po talaga ma-deserve po natin ang hustisya at sana po, no, maibalik po ang mga nakamkam nilang trilyong pera ng mamamayang Pilipino para mailagay po sa totoong mga magagandang proyekto ng gobyerno at makinabang po ang mamamayang Pilipino. Maibalik po sana sa atin ang mga perang yan para po lahat po tayo ang makikinabang dyan, no? Kaya ito na po, nagsisimula na po, may makakasuhan na ng criminal at administrative charges na banggit na po kanina at madadagdagan pa po yan sa mga susunod na panahon. If the list was forwarded to the DPWH Regional Director, it will be included in the National Expenditure Program, or what we call NEP-NEP. On the other hand, if the list is given to the proponent itself, he or she
would insert the projects in the House General Appropriations Bill called HGAB, or bicameral insertions wherein it would be reflected in the General Appropriations Act known as GAA. Ayun lang po, no, malamang po abangan na po natin na maghuhugas kamay o magka-counter po ang mga individual alam niyo na nabanggit po dito nakakasuhan ng criminal at administrative charges. Abangan po natin yan. May maglalabas pa po dyan ng Bible verse. alam niyo na po ang galawan yan. At pag-antay din po tayo, baka mamaya bilang may lumabas po dito nang bilang magpa-interview na naka-wheelchair, no? At naka-neck brace. Alam niyo na po yung galawan, no? Kapag nasusukol po yung mga individual na yan. Maraming salamat. Subaybayan po natin to dahil dapat po nating malaman ang mangyayari sa kaso po na to dyan po sa flood control project. Maraming salamat po. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel. Mag-iingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.